Isang gabi habang tulog na ang lahat, si Eva na lang mag-isa habang nanonood sa kanilang sala. Bali ang naghihiwalay sa kusina at sala nila ay iyong duyan kung saan siya nakahiga habang nanonood. Abala na siya sa panonood nung makarinig siya ng ingay na nagmumula sa kusina. Ingay na parang nilalaro yung kubyertos sa may lababo. Nung una, hindi niya pinansin dahil baka pusa lamang ang nagtitrip na himurin yung kubyertos. Sa lababo kasi, naandun yung plato, nakapatong yung baso at yung kutsara. Yun kasi yung ginamit namin o pinagkainan namin ng balot nung gabing iyon. Habang tumatagal mas lumalakas yung tunog na pinaglalaro ang kubyertos. Ano ba yan? Ang ingay naman. Lintik na mga pusa yan. Sa loob-loob niya. Tumingin siya sa direksyon ng lababo baka sakaling makuha sa tingin ng mga pusa. Kaso pagtingin niya ay wala namang pusa at tumigil na yung pagkakakalansing ng kubyertos. Naisip niya na baka umalis na yung pusa. So, ipinagpatuloy niya na yung kanyang panonood. Habang engross siya sa pinapanood niya, balik na naman yung ingay. Hindi lang basta ingay ng kubyertos dahil pati yung baso parang pinagtitripang pukpukin. Masyado nang malakas yung tunog at baka magising na sila mama at ate. Kaya naman tumingin siya ulit gawi sa may lababo. Nakapagtataka na pagtingin niya sa gawi ng lababo ay huminto na naman yung ingay. Naisip niya na baka nabingi lang siya at galing talaga sa kapitbahay ang ingay. So tingin ulit siya sa TV at ipinagpatuloy ang panonood. Psst! 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 Napatingin ulit siya sa lababo. Nawala ang ingay. Napakunot noo si Eva. Kinabahan ito. Imagine ninyo, mag-isa ka lang sa bahay. Tumunog ang kubyertos at may sumisit-sit sa'yo. Sa tuwing titingnan mo naman ay nawawala ang ingay. Sa inis ni Eva ay ginawa niya, tinungo niya ang kusina. Nang malapit na siya sa lababo, ay bigla nang gumalaw yung plato, baso at kubyertos. Ilang sandali niyang napatunga nga at hindi makakilos. Para bang namamalikmata siya at nang matauhan ay bumalik na agad siya para patayin ang TV. Dali-dali pumasok sa kwarto. Inilak niya yung pinto. Nakalimutan niya nang i-unplug yung TV sa sobrang pagmamadali dahil sa takot. Kinabukasan ay kwento naman ni Eva sa kanyang mama at ate na yung mga nangyari kagabi. Kaso, hindi ito naniniwala. Baka daw, guni-guni niya lang daw. Dahil daw sa sobrang antok ni Eva, kaya kung ano-ano na lang ang naririnig at nakikita niya. Pero hindi siya maaring magkamali kasi maraming beses itong inulit-ulit nang nagpaparamdam. Isa sa paraan ng makikita ng ghost ay yung pagkakalansing ng isang bagay. Maaring mangkok, kutsara, baso, tinidor o kung ano man gamit sa kusina. Bukod pa ron ang ingay na nalilikha nito ay maaaring maka-attract ng kaluluwang ligaw. Kalimitan naman sa mga ganitong kaluluwa yung mga bahay na tahimik, madilim, at usually yung mga bagong gawang bahay. Yung bagong pinaglipatan
mapa-apartment man na ito, renovation, or kubo. Lalo na kung maraming puno na nakapaligid dito. Kaya i-check nyo yung bahay nyo. Malamang naka-experience na kayo ng mga ganitong creepy story.